And hello everyone and welcome back again. So, ito na nga guys at sasagutin ko yung mga katanungan nyo with regards to 3-in-1 rebonding. Ano? Kasi maraming nagtatanong, lalo na doon sa mga bagong users. So, ma'am, paano ba i-rebond kung halimbawa ay may regrowth and then colored hair and then may previously rebonded din siya. So actually guys, ang sa pagkakaalam ko parang share ko na rin ito doon sa aking mga previous hair vlog. So dito naman i-update ko kayo kasi dito sa case na to is colored hair. Okay? Colored hair yung buhok ng ating client na medyo may pagka-fragile. So kung sa pagkakaalala nyo guys, so lalo na doon sa mga professionals natin, doon sa mga gumagamit ng traditional rebonding before. So halos wala siyang pinagkaiba sa 3-in-1 rebonding when it comes to the application of the R1. Okay, doon sa rebonding number 1. So sa application wise, wala siyang pinagkaiba. But the only thing that you need to consider when you are using 3-in-1 rebonding is you need to analyze the hair. Okay? You need to closely analyze. Kasi unlike with the regular or traditional rebonding na may 1 and 2, naglalagay tayo ng neutralizer. Okay? But with the 3-in-1 rebonding, that's it. That's the only cream that you will going to apply with the hair. So, yun yung isang cream na yun. So, in that case, guys, kailangan maging aware kayo doon sa facts na yun. Kasi doon tayo makakaiwas sa back job. Okay? So, kung makikita nyo dito sa application, nilagyan muna natin yung regrowth part niya. Okay? Hindi natin itinap muna yung part na rebonded. Okay, so binabad muna natin yan ng few minutes. Okay? Hindi ako magbibigay guys ng specific time kasi nakadepende yan sa sa processing ng buhok. So magkakaiba lahat ng buhok. So we cannot assume na yung 20 minutes is magwo-work same doon sa kinky hair. No, it takes more time kung ang buhok ay more resistant, and then less time naman kung fragile ang buhok. Okay? So, malinaw tayo doon ha. So, dito naman sa application, kung makikita nyo guys, after nung makita natin na luto na yung part ng regrowth, tsaka tayo nagpadaan ng konti. Okay? Dito sa rebonded part. Actually, pinadaanan lang natin siya or binabad lang ng 5 minutes or less. Tapos nag-spray na din tayo ng tubig para maprotektahan nga yung buhok. Kasi alam naman natin na si Valotano rebonding ay medyo matapang. Okay? Medyo may katapangan siya. Kaya dapat ay cautious tayo pag ginagamit natin siya sa mga type na hair na ganito. Okay? So after nyan is nag-shampoo lang tayo. Sinampoo natin yung buhok and then binlow dry natin siya. Kung makikita nyo na dito guys sa video na nag-straighten na siya kahit papano. So nawala na yung band ng buhok, yung curly band niya. So dito nag-apply na tayo ng Botox. So later I'm gonna show you yung mga product na ginamit natin para makita nyo din, or ma-try nyo siya later on. Pero dito mag-focus tayo guys sa application sa ganitong type ng buhok. Okay, sa application naman ng Botox, make sure guys na isinasaturate yung maigi yung buhok. So, alam ko na, maraming magsasabi nag-shortcut ako. Okay? Yes, this is a shortcut, but you have to consider always guys, hindi to applicable sa lahat ng type ng buhok. Okay? So, merong kailangang tapusin yung procedure ng 3-in-1 rebonding like tatapusin nyo pati yung pagpa-plancha bago kayo mag-apply ng Botox. But this time, I didn't iron the hair.
Okay, bago ako nag-apply ng Botox. So, nag-apply na ako and then binabad na lang din natin yan ng 30 minutes. Okay. So, guys, depende kasi rin yan sa sa status ng buhok. Kung makikita nyo naman na yung buhok is straight na, so dun yun makikita straight siya, and then katulad nga nito na medyo fragile. So, ayan guys, pwede nyong i-proceed siya doon sa tinatawag natin na shortcut. Okay, pero kung yung buhok ay resistant, I didn't suggest na mag-shortcut kayo sa mga ganon. Kasi may tendency na ma-backjab kayo Kaya kailangan yung ma-close muna natin yung rebonding session. Okay, bago kayo mag-apply ng any treatment. So, with this type of hair, okay ang application ng hair botox before hair ironing. Ayun guys, yun ang sikreto. Pero, depende yan. Ang mga professional hairstylists, they know what to do. And actually, I just recently visited Thailand. Okay, I visited salons in Thailand. And then, I asked them how they do the straightening procedure, okay? And they told me the same. They are doing shortcuts in there. Pero nakakatuwa lang kasi tinuturuan talaga nila ako ng bongga. Although alam ko yung procedure, pero nakakatuwa lang kasi they are really willing to share that when I mentioned them that I am a salon owner and a product distributor same time. So ayun, talagang inopen up nila kung even the percentage, they really sinulat pa nila, at binigay sa akin yung papel na ganito yan ma'am, ganito. So ayun, malinaw guys na hindi lang Pilipinas ang gumagawa ng ganitong procedure. Even the Thailand, okay, confirm yan. So after nga ng 5 minutes or pagkatapos ng ating hair ironing, kinul down lang natin yung buhok and then tsaka natin siya binanlawan. Kasi yung ginamit natin na botox dito guys ay binabanlawan. Okay? So, when it comes to conditioning treatment na gagamitin nyo, pwedeng kahit ano yan. But I highly recommend na gumamit kayo ng magandang klase. Para naman mas ma-moisturize yung buhok. Although, it's already moisturized because of the hair botox. But, I highly suggest na gumamit pa rin kayo ng quality products para ma-maintain natin yung ganda ng buhok ng ating client. And after that nga, ng ating conditioning mask, ay i-blow dry lang natin yan with a cold temperature, okay? Kasi nakita nyo naman na medyo fragile nga yung buhok ng ating client, so we don't want to deposit a lot of heat, okay? So, and also, makikita rin natin yung totoong resulta niya, guys. Hindi na natin kailangan mag-antay ng ilang days para makita yung resulta ng ginawa natin na rebond with hair botox. So, dito, makikita nyo na agad pagkatuyo pa lang, okay? Pagkatapos pa lang ng hair drying natin. So, ayan na nga, as you can see. Okay, malayong-malayo na siya doon sa dati niyang buhok. And talaga namang bagsak na bagsak. So, ayun. Ang ganda ng resulta niya in fairness. Wala pa yung hair ironing. So, after a few days, kung magbabanlaw ng buhok yung ating client, hindi na siya magugulantang. Kitang-kita niya na yung result ngayon pa lang. Okay, and that will be the same result pag nagbanlaw ulit siya ng buhok. But I highly recommend guys na you let your client buy some good hair care treatments para ma-maintain din nila yung ganda ng kanilang buhok. So ito na nga guys, of course, as always, I will be sharing you yung product na ginamit natin. So that is the Valutano and this is the Capillar Bioplastia. So ito yung bago nating product na zero formaldehyde. So wala yung sakit sa mata, walang sakit sa ilong at sakit sa lalamunan. So siya ay kumbaga is friendly for
everyone. So, ito na nga yung final results, guys. So, I hope you enjoy the video. And I'm going to add the links of the product that I use. So, yun lang. Bye-bye.